Eto na nga mga besh, ang mainit-init at kaabang-abang ngayong Lunes. Hindi na nga maawat mga mima si Ate Roselio sa ginagawa niya hala Chris at Via. Kaya naman natanong ito ni Vel nang minsan umuwi ito ng gabi kung anong ginagawa nito sa Mami Via niya. Dahil nabalitaan niyang nawawala ang babae pero nakangiti lang sinabi ni Rosel na wala itong dapat ipag-alala dahil nagsisimula pa lang siya sa ginagawa sa mga ito sa mga taong nanakit sa kanila. Ito na nga mga mima, hindi nakapaghanda itong si Via sa gagawin ni Rosel sa kanya. Kaya naman, hindi nito alam na nakapasok na pala si Rosel sa bahay niya nang hindi niya alam. Kaya naman, gulat na gulat ito nung nakita ang mga tauhan ni Rosel sa loob ng pamamahay niya. Kaya kaagad inutusan ni Ate Rosenyo ang mga kasama niyang kunin si Via at dalhin sa isang abandonadong building. Kaya naman walang nagawa itong si Via na itali ito at natakot ang Bru nang makita ang mga kasama ni Ate Rosel na may dalang mga pang-opera. Kaya kaagad niyang tinanong kung anong gagawin ng mga ito sa kanya. Dito ay nakangiti lang sinabi ni Rosel na magdodonate sila ng mga bagay na nasa kanya tulad ng puso at kidney niya. Dito nga umiyak si Via. Sa sobrang takot, hindi siya makapaniwalang ginagawa sa kanya ito ni Rosel. At sinabi niyang hindi siya baboy para pagpira-pirasuhin. At nagmakaawa pa ito kay Rosel na pakawalan na siya. At nangako ito na hindi na siya manggugulo sa buhay nila pero buo na ang pasya ni Rosel at sinabi ni manahimik na lang siya para mapadali ang gagawin nila. Kaya naman nang tuturukan na itong si Via ay bigla itong nakatulog sa takot. At tawan-tawa naman itong si Ate Rosel na sinabi niya, napakadali naman pala ang takutin ni Via. Dito ay binilinan niya ang mga tauhan niya na huwag itong pakakawalan. At pupuntahan lang niya si Chris sa kulungan dahil nadampot na ito ng mga pulis kasama ang kaibigan nitong si Salvio. Dito nga kaagad siyang pumunta sa pulis para formal na sampahan ng kaso si Chris. Kaya naman na nakita siya nito, todo ito hingi ng patawad, hindi lang para sa kanya kundi para sa mga anak niya pero hindi pinakinggan ito ni Rosel. Dito ay sinabi niya magsisimula pa lang siya dahil sisiguraduhin niyang mabubulok ito sa bilangguan. Kaya naman nang pinasok na 'to sa selda may kinausap ito si Ate Rosel yung taong magtuturo ng leksyon kay Chris. Kaagad naman silang pumayag dahil sa perang ibinigay sa kanila. Kaya naman sa unang araw ni Chris kasama si Salvio sa kulungan pinag-initan kaagad ito ng mga nakakulong. Dito ay hindi niya inaasahan itong mangyayari sa kanya dahil naturok ito ng isang matulis na stick. Kaya naman kaagad na humingi ng tulong si Salvio sa mga tao sa kulungan para tulungan siyang dalhin sa pinakamalapit na hospital. Dito nga nahihirapan na siyang huminga at sinabi niya kay Salvio na hihingi siya ng tawad kay Rosel at na maging sa mga anak nila. Pero hindi makapagsalita si Salvio at sinabing kailangan niyang magpakatatag dahil baka ito na ang huling araw niya. Pero mga besh, sa tingin niyo ba, tinatakot lang ba ni Rosel si Via para mapaamin ito sa iba pa niyang ginawa, bukod sa kanya at kay Belle at kay Darius? At sa tingin niyo ba mga Mima, makakaligtas pa kaya itong si Chris at Leon o tuluyan na siyang mawawala sa buhay ng kambal? Comment down below mga Mima para sa inyong mga komento at kukuro. Kaya mga besh, huwag niyo kalimutan mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and bye!